New mga kaanasaga, welcome back sa Boruto Series Recap Part 8. Kung hindi niyo pa napapanood ang mga naunang episodes, siguraduhin niyo munang balikan ang mga yun para masundan niyo ng buo ang kwento. Nasa description at channel playlist ang mga previous parts, kaya i-check niyo na para tuloy-tuloy ang adventure. So, tara na at simulan na natin ang kwento. At ngayon, makikita natin na inakala ng isa sa mga kasamahan ni Shin na kakampi ni Sarada siya. Bigla nitong tin-iron ng espada ang tabi ni Sarada, dahilan para matakot siya at mapaiyak. Papunta na sana si Sasuke para hawakan siya sa kwelyo, pero agad na sumigaw si Sarada ng "Papa!" Napahinto si Sasuke at doon niya napagtanto na anak niya si Sarada. Dumating din si Naruto na hinahanap sila, at si Chocho naman agad nagtanong kay Sarada kung bakit siya tumakas at pumunta roon. Ngunit napalingon si Chocho kay Sasuke at na-starstruck dahil ang gwapo nito sa paningin niya. Tinanong ni Sasuke si Naruto kung bakit dinala niya ang mga bata sa ganitong lugar. Pero biglang hinawakan ni Chocho ang kamay ni Sasuke at inilagay sa ulo niya, sabay sabing, "Hindi, siya rin ang tatay ko." Nag-init ang ulo ni Sarada at sumigaw siya kay Sasuke, "Dumating lang ako dito para itanong ang isang bagay." Sumagot si Sasuke, "Sige, itanong mo." Samantala, sa ospital, nagising na si Sakura. Sinabi ni Shizune sa kanya na kinuha ni Sarada ang lumang litrato ni Sasuke at umalis para hanapin ito. Nag-aalala si Sakura at napabuntong hininga, kaya pala nalaman na niya ang tungkol sa litratong iyon. Tanong ni Shizune, "Ibig sabihin ba, hindi mo ikinwento kay Sarada ang tungkol kay Sasuke?" Nanahimik si Sakura, at doon naintindihan ni Shizune. Sinabi niya, "Malaki na si Sarada. Dapat sabihin mo na ang lahat tungkol kay Sasuke." Ipinaliwanag ni Sakura na hindi niya sinabi kay Sarada dahil natatakot siyang baka masaktan ito kapag nalaman niyang minsan naging kaaway ng Konoha si Sasuke. Balik kay Sarada, tinanong niya si Sasuke, "Si Sakura ba talaga ang tunay kong nanay?" Hindi agad sumagot si Sasuke. Kaya inungkat pa ni Sarada, "Palagi kang wala sa village. Hindi ka rin nakatira kasama si mama. At ni hindi mo man lang maalala ang itsura ng sariling anak mo." Kinuha niya ang lumang litrato kung saan may isang babae na nakasuot din ng salamin tulad niya. Tinuro ito ni Sarada at nagtanong kung sino siya. Nagulat si Naruto nang makita ang litrato dahil pamilyar ito sa kanya. Muli siyang nagtanong kay Sasuke, "Nasaan ka ba sa lahat ng panahong ito? Ano bang ginagawa mo?" Sagot ni Sasuke, "Wala kang pakialam." Nabigla si Sarada at tumakbong umiiyak. Sumunod si Chocho at sinabi pa niya, "Akala ko pa nga dati si Sasuke ang tatay ko. Pero sa totoo lang, isa siyang suplado." Tinanong ni Naruto si Sasuke, "Hindi mo pa ba talaga sinasabi kay Sarada kung bakit wala ka sa village?" Ipinakita naman ang nakaraan noong paalis si Sasuke sa Konoha. Nagtanong si Naruto, "Totoo ba, aalis ka ng village?" Sagot ni Sasuke, "Oo. Kapag may nahanap akong ebidensya, ipapadala ko agad sa'yo." Pilit siyang pinapapigil ni Naruto, pero tumanggi si Sasuke. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang hanapin ang mga bakas ni Kaguya sa labas ng village. Dahil si Kaguya halos winasak ang buong mundo, hindi nila pwedeng balewalain ang banta. Maraming shinobi ang nagbuwis ng buhay para sa kapayapaan. At para kay Sasuke, ito rin ang paraan niya para pagsisihan ang mga kasalanan niya noon. Ngunit sagot ni Naruto, "Hindi mo na kailangang magsisi. Wala nang galit sa iyo ang mga tao ngayon. Mas mabuting sama-sama nating protektahan ang village." Pero pinanindigan ni Sasuke, siya lang ang kayang maghanap kay Kaguya. Kaya si Naruto bilang Hokage ang mananatili sa Konoha, at siya naman ang magbabantay mula sa labas. Habang umaalis na si Sasuke, sinabi ni Naruto, "Dapat kahit si Sarada, ipaliwanag mo kung bakit ka aalis." Pero tinanggihan ni Sasuke, dahil mas marami ang makakaalam ng misyon niya, mas delikado ito para sa lahat. Balik sa kasalukuyan, makikita si Sarada na nakaupo sa gubat, malungkot. Dumating si Chocho habang kumakain ng chips. Naisip niya, kapag naubos na niya ang chips, saka na lang niya kukumbinsihin si Sarada. Lumapit si Naruto at pilit na kinakausap si Sarada, pero hindi pa rin ito nagpapasuyo. Samantala, sa ospital, dumating si Shizune para dalhin ang test results ni Sakura, pero laking gulat niya nang wala na ito sa kwarto. Makikita naman ang isang grupo ng mga nilalang na nakaluhod sa harap ng kanilang pinuno. Sinabi ng boss nila, "Dumating na ang oras para makamit ang ating layunin." Ibinaba nito ang kanyang balabal at idineklara,
bubuhayin nating muli ang Akatsuki. Samantala, nakatitig si Sasuke sa lugar kung saan muntik na niyang masugatan si Sarada. Dumating si Chocho at inalok siyang kumain ng chips dahil mukha itong malungkot. Biglang naramdaman ni Sasuke na may presensya sa taas. Sa kabilang banda, si Naruto ay halos sumuko na sa kakapilit kay Sarada, pero hindi pa rin siya nagbabago ng isip. At sa isang mataas na tore, isang nilalang ang ginamit ang Sharingan para i-summon ang kanyang boss at si Shin. Pagdating nila, agad silang umatake kina Naruto at Sarada. Pero handa si Naruto, ginamit niya ang Nine Tails Chakra at napigilan ang kanilang atake. Ngunit kontrolado ng kanilang leader ang mga espada gamit ang Mangekyo Sharingan at muli silang umatake. Muli itong sinalag ni Naruto gamit ang kanyang chakra, pero natakot si Sarada. Sa mismong sandaling yon, dumating si Sasuke. Inatake siya ng leader gamit ang espada, pero nasalag niya ito gamit ang Sharingan. Lumapit siya at umatake ng espada, pero nasalo ito ng leader gamit ang kamay. Papunta na sana si Shin para umatake kay Sasuke, pero ginamit nito ang Rinnegan at sabay silang na-teleport sa ibang lugar. Pagkatapos nilang ma-teleport, agad na umatake si Sasuke gamit ang Fireball Jutsu. Tumalikod ang leader ni Shin at inutusan siyang sumunod para gamitin siya bilang panangga. Sa gitna ng labanan, pumasok si Sasuke sa loob ng Chakra Cloak ni Naruto. Nagulat si Sarada nang makita ang kapangyarihan nito. Biglang nagsalita ang kanilang leader, bubuhayin ko ang Akatsuki. Nabigla si Naruto at sumigaw, Akatsuki. Sino ka ba talaga? Sumagot ang lalaki, ako si Shin Uchiha. Laking gulat ni Sarada, naalala niya na ang batang nakilala niya noon ay nagpakilala rin bilang Shin Uchiha. Sabi ni Sasuke, kapag nahuli kita, ikaw mismo ang magbibigay ng mga sagot. Tinawag ng leader si Shin at pinilit itong bumangon. Nang tumayo ito, tinawag pa niya ang leader na Papa. Nagulat si Naruto, mag-ama pala sila. Pero ginagamit lang ng ama ang anak bilang kalasag. Muling umatake si Sasuke gamit ang espada, pero nakontrol ito ng leader gamit ang Mangekyo Sharingan at ipinalasok sa tiyan ni Naruto. Nagulat sina Sasuke at Sarada, pero mabilis na napagtanto ni Naruto, kaya pala, kaya niyang kontrolin kahit ang mga armas ng iba. Naalala rin ni Sasuke na nung umatake siya kanina, nakontrol din ng leader ang espada niya gamit ang simbolo sa kamay nito. Unti-unting nanghihina ang chakra ni Naruto. Sinamantala ito ng leader at inactivate ang kanyang mga blades, sabay umatake. Halos tamaan si Sarada, pero dumating si Sasuke at nasalag ito. Subalit, naipit siya at hindi makagalaw dahil sa mga blades. Sinabi pa ng leader, kukunin ko ang Sharingan mo, Sasuke. Ngunit bigla siyang nasapak ng malakas. Walang iba kundi si Sakura ang dumating, at sa lakas ng suntok niya ay nagdulot ito ng malakas na pagsabog. Lumapit si Sakura kay Naruto at nagtanong, ayos ka lang ba? Sumagot si Naruto, oo, sabay hinugot ang espada sa tiyan niya. Nabigla si Sarada nang makita na ilang segundo lang, gumaling agad ang sugat ni Naruto. Sa loob ng kanyang isipan, nagsalita si Kurama, humihina na ang fighting style mo. Pagkatapos, ginamit ni Naruto ang Nine Tails Chakra para atali sina Shin at ang kanyang leader. Samantala, pinagmamasdan ni Sarada sina Sasuke at Sakura mula sa malayo. Tumakbo si Sakura papunta sa kanya at niyakap siya, buti na lang at ligtas ka. Pagkatapos, lumapit siya kay Sasuke at humingi ng tawad, sinubukan kong ipaliwanag kay Sarada, pero hindi ko nagawa. Sagot ni Sasuke, hindi mo kasalanan yon. Sa puntong yon, sinubukan ni Naruto hilahin sina Shin at ang leader gamit ang kanyang chakra. Pero biglang lumitaw ang isang nilalang malapit kay Sarada at ginamit ang Sharingan para i-teleport sina Shin, ang leader, at si Sarada. Mabilis na tumakbo si Sakura at itinulak palayo ang anak, dahilan para siya ang madala sa halip. Sa sumunod na eksena, makikita si Sakura na napaligiran ng maraming batang kamukha ni Shin. Naroon din ang leader. Sa kabilang banda, ginamit ni Naruto ang Sage Mode para mahanap ang chakra ni Sakura, pero wala siyang maramdaman. Malungkot na malungkot si Sarada. Sa hideout, makikita ang leader kasama si Sakura na bilanggo. Inutusan niya ang mga clone ni Shin na bantayan si Sakura habang nagpapahinga siya dahil sa mga sugat na tinamo sa laban. Hindi naman siya galing sa Uchiha clan, pero pwede natin siyang gamiting pain para kay Sasuke. Napansin ni Sakura na hirap si Shin at sinubukan niya itong gamutin.
Sabi niya, hindi mo ba kayang panoorin na mamamatay ang anak mo? Pero sumagot ang leader, anak, hindi sila mga anak, mga clone sila. Ginawa ko sila mula sa sarili kong ngipin at ugat. Nagulat si Sakura, kaya pala magkahawig kayong lahat. Pagkatapos, nagsimula siyang magkwento, ang tunay kong master ay si Orochimaru. Napatigil si Sakura at kinabahan. Bigla niyang tinaas ang espada kay Shin at sinaksak ito. Sumigaw si Sakura, ano bang ginagawa mo? Sinubukan niyang pigilan, pero pinilit niyang hiwain ang tiyan ni Shin. Nakita natin na kahit sugatan, buhay pa si Shin. Pinilit siyang tulungan ni Sakura. Ngunit makikita rin sa isang device na unti-unti nang nawawala ang buhay ni Shin. Lumipas ang oras at ipinakita ang gabi. Sa loob ng isang tore, nag-uusap sina Naruto at ang iba. Sinabi ni Naruto, nang sabihin ko ito kay Kakashi, hinala niya, si Orochimaru ang nasa likod nito. Tinanong ni Chocho, sino ba si Orochimaru? Sumagot si Sarada, narinig ko, isa siyang kriminal na muntik ng wasaki ng buong village. Sabi naman ni Sasuke, napansin ko, may iba't ibang Sharingan siyang nakalagay sa katawan. Isang tao lang ang may kakayahang gumawa niyan, si Orochimaru. Nagulat si Chocho, ibig sabihin, may koneksyon sina Mama at si Orochimaru. To na imposible ang nangyayari dahil naglagay siya ng napakalakas at mapanganib na shinobi para bantayan si Shin Uchiha. Pero sagot naman ni Sasuke, kahit ano paman, kung pupunta tayo kay Shin, doon lang natin malalaman ang tunay niyang lokasyon. Biglang nagalit si Sarada at sumigaw kay Sasuke, bakit ka napakakalma? Wala ka bang pakialam sa nanay ko? Sinubukan siyang pakalmeyin ni Naruto, pero mahigpit ang sagot ni Sasuke. Kung gusto mong maging shinobi, hindi ka pwedeng palaging magpapatali sa personal na emosyon mo. Iyan ang magiging kahinaan mo. Dahil dito, lalong uminit ang ulo ni Sarada at muntika na silang mag-away. Buti na lang, dumating si Chocho at binigyan sila ng chips para mabawasan ang tensyon. Nang makita ito ni Sarada, unti-unti siyang kumalma. Pagkatapos, niyaya ni Boruto sina Sarada at Chocho na sumama, pero tumanggi si Sasuke. Kaya ipinaliwanag ni Boruto, si Shin ang target ni Sarada. Kung sasama siya sa atin, mas ligtas siya. Sa huli, pumayag na rin si Sasuke at nagsimula silang magtungo kay Orochimaru. Samantala, ipinakita ang leader ng mga Shin, na kumukuha ng organs mula sa kanyang mga clone para ilipat sa sariling katawan. Tinanong siya ni Sarada, hindi mo ba sila tinuturing na mga anak mo? Pero malamig ang sagot niya, mga clone lang sila, nandito para mag-donate ng organs. Makikita ring natapos na ang kanyang transplant at nakabenda na ang katawan niya. Sa kabilang banda, dumating na sina Boruto at ang iba pa sa lugar ni Orochimaru. Doon, sinalubong sila ni Captain Yamato. Ipinaliwanag ni Boruto na dati siyang naging captain ng kanilang team, noong wala pa si Kakashi. Pero sabi ni Yamato, ayokong tawagin mo pa akong captain. Tumugon naman si Boruto, para sa akin, captain ka pa rin habang buhay. Habang nasa tabi, napansin ni Sarada ang larawan ni Sasuke kasama ang mga tauhan ni Orochimaru. Doon niya napagtanto na halos wala talaga siyang alam tungkol sa sariling ama. Sinabi naman ni Yamato na noong Hokage pa si Kakashi, binigyan siya ng misyon kaya hindi siya makakasama. Maya-maya, nakarating na sila sa mismong lugar ni Orochimaru. Dumating ang dalawang tauhan ni Orochimaru at agad na kinausap si Sasuke. Oy, ang tagal nating hindi nagkita. Kumusta ka na? Nalito si Sarada at hindi niya alam kung ano ang relasyon ng mga taong ito kay Sasuke. Pero kalmado lang ang sagot ni Sasuke, sakto ang dating niyo. Dalhin niyo ako kay Orochimaru. At doon na mismo lumabas si Orochimaru. Sinabi niya, hindi ko inakalang mismong si Lord Hokage at si Sasuke ang pupunta rito. Kita na galit si Sasuke, habang biro naman ni Naruto, mas mukha ka pang mas bata kaysa dati. Ngunit sumagot si Orochimaru, alam mo na ang lahat tungkol sa akin. Bakit ka pa nagtatanong? Doon, bamulong si Chocho kay Sarada, huwag mong sabihin si Orochimaru ang tatay ko. Lalong nagalit si Sasuke at mariing sinabi, kung may kinalaman ka sa lahat ng ito, mas mabuting umamin ka na ngayon. Dahil kung hindi, wala nang mas lalala pa sa magiging kalaban mo. Ngunit kalmado ang sagot ni Orochimaru, kung ako ang may gawa, dapat alam na agad ng mga bantay na inilagay mo sa labas. Kaya tinanong siya ni Sasuke, kung ganun, sino si Shin Uchiha?
Ngumiti lang si Orochimaru at sinabing, sumama kayo sa akin at ipapakita ko sa inyo. Dinala ni Orochimaru ang lahat sa kanyang experiment room at ipinaliwanag niya, si Shin Uchiha ay isa sa mga luma kong eksperimento. Isang araw, kusang napunta sa akin ang kanang kamay ng isang dating tauhan ko. Ang katawan ni Shin ay hindi nagre-reject ng kahit anong organ transplant. Isa siyang produkto ng aking clone project, isang clone na hindi kailanman nawawala. Nagulat si Naruto, kung ganun, kung hindi siya nawawala, paano natin siya mapapabagsak? Sagot ni Orochimaru, simple lang. Kung gusto niyong mawala siya, kailangan niyo siyang patayin. Pero may bata siyang kasama. Paano natin siya papatayin? Kaya tinanong ni Sasuke, bakit tinatawag niya ang sarili niyang Uchiha? Sabi ni Orochimaru, dahil meron siyang Sharingan. At sa totoo lang, hinahangaan niya ang kapatid mo na si Itachi Uchiha. Siguro kaya ganun siya ka-obsessed sa pangalang yun. Dito, unti-unti nang naiintindihan ni Sasuke ang pinagmulan ni Shin Uchiha. Tinanong niya si Orochimaru kung saan matatagpuan si Shin. Pero bago siya sumagot, nilapitan muna ni Orochimaru si Naruto at nagtanong, kumusta ang mga anak mo? Sana ay mabuti ang kalagayan nila. Medyo nailang si Naruto pero ngumiti. Oo, maayos sila. Ngumiti si Orochimaru, mabuti kung ganun. Halika, may ipapakita ko sa inyo tungkol kay Shin. Habang naglalakad sila, biglang nagtanong si Sarada kay Suigetsu, ikaw ba ang dating partner ng tatay ko? Sagot niya, siguro, oo. Agad hinawakan ni Sarada ang kamay ni Suigetsu at ipinakita ang isang lumang litrato ni Sasuke. Sino ang babae na ito? Sabi ni Suigetsu, si Karen yan. Pero wala siya rito ngayon. Nasa ibang lugar siya. Nagulat si Sarada, at kasabay nito, napansin ni Boruto na nawala sina Sarada at Suigetsu sa likuran. Samantala, hindi makapaniwala si Suigetsu sa narinig. Hindi ko akalain na ganito kababa si Sasuke. Naalala niya ang araw na nagkasama sina Sasuke at Karen sa isang silid. Kaya nang hilingin ni Sarada na magpa-genetic test siya para malaman kung sino ang tunay niyang ina, pumayag ito. Kumuha si Suigetsu ng sample mula kay Sarada at ikinumpara sa DNA ni Karen. Nagsimula ang proseso, at makalipas ang ilang sandali. Nagliwanag ang makina ng berde, ibig sabihin, nagmatch ang kanilang genes. Tuluyang nagulat si Sarada. Ayon kay Suigetsu, ibig sabihin, si Karen ang tunay mong ina. Napaluha si Sarada, hindi makapaniwala sa nadiskubre. Umalis si Suigetsu matapos magsabi ng ilang salita. Dumating si Naruto at nakita si Sarada na nag-iisa. Anong ginagawa mo rito? Halika, hahanapin natin ang nanay mo. Pero umiiyak na sagot ni Sarada, bakit ko pa siya hahanapin? Hindi naman pala siya ang totoong nanay ko. Galit ako sa mga taong palaging nagsisinungaling sa akin. Dahil sa labis na emosyon, biglang nag-activate ang Sharingan ni Sarada. Nagulat si Naruto at dali-dali siyang nilapitan. Ipinakita niya ang salamin para makita ni Sarada ang kanyang Sharingan sa unang pagkakataon. Pero sa halip na matuwa, mas lalo lang siyang nalungkot. Sabi niya, ayoko maging katulad ni Papa, isang tao na hindi man lang naaalala ang mukha ng sariling anak. At si Mama, siya na palaging nagsisinungaling sa akin. Wala akong totoong pamilya, mag-isa lang ako. Dinugtungan pa niya, kung ikaw ang nasa posisyon ko, saka mo lang maiintindihan ang sakit ko. Dito, ipinakita ang nakaraan ni Naruto. Noong bata pa siya, lumaki siyang mag-isa, walang pamilya, at tinatakwil ng lahat dahil sa Nine Tails sa loob niya. Pero nakilala niya si Iruka Sensei, na naging parang tatay para sa kanya. Kalaunan ay naging kaibigan at parang kapatid niya si Sasuke. Hanggang sa buong village na ang naging pamilya niya. Kaya ipinaliwanag ni Naruto kay Sarada, ang ugnayan ng magulang at anak, hindi lang sa dugo nakabatay. Mas matibay pa ang isang bagay kaysa dyan. Tinanong ni Sarada, ano yun? Sagot ni Naruto, love at care. Iyan ang tunay na kailangan ng isang bata. Pinapaisip niya si Sarada, naging kulang ba si Sakura sa pagmamahal at pag-aalaga sa iyo? Naalala ni Sarada noong bata pa siya, nagkasakit siya ng matindi at inalagaan siya ni Sakura buong gabi. Naalala rin niya ang yakap at mga salitang binitiwan ni Sakura noon, ikaw ang pinakamahalagang hiyas ko. Kaya kahit duda pa siya, naramdaman ni Sarada ang pagmamahal ng ina. Sa kasalukuyan, sinabi niya, pupunta ako para iligtas ang mama ko. Pero hindi ibig sabihin ito na agad ko siyang tatanggapin bilang nanay ko.
Sagot ni Naruto, hindi mahalaga kung tunay man o hindi ang nanay mo. Ang mahalaga, kung sinasabi ng puso mo na iligtas siya, iyon ang totoo. Kumalma si Sarada at bumalik sa dati ang kanyang mga mata. Paglabas nila, nagtanong si Sasuke, nasaan kayo kanina pa? Umiwas ng tingin si Sarada, habang si Boruto naman ang sumagot, mamaya ka na, tanga. Ang importante, mailigtas muna natin si Sakura. Dumating si Orochimaru at sinabi, baka patay na si Sakura sa mga oras na ito. Pero mariing sagot ni Sasuke, hindi ganun kaina ang asawa ko. Buhay pa siya. Bago sila umalis, dito, muling pinaganya ni Sasuke ang kanyang Susanoo, na ikinagulat ni Sarada at Chocho dahil iyon ang unang beses na nakita nila ito. Inanyayahan silang lahat ni Sasuke na pumasok sa loob, at lumipad sila papunta sa kinaroroonan ni Shin. At dito nagtatapos ang Boruto Series Recap Part 8. Kung na-enjoy nyo ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod na parts. I-comment nyo rin kung alin ang paborito nyong eksena sa episode na to. Gusto kong marinig ang thoughts nyo. Kita-kits ulit sa Part 9 ng Boruto Series Recap. The Boss